Ito po'y napakahalaga na maunawaan po natin. Hindi po tayo basta lang sumingaw at lumitaw sa daigdig na ito sapagkat tunay nga na meron pong purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. We need to understand what's the great purpose of God for us. Ito po yung napakahalaga na maunawaan, maintindihan ng bawat isa po sa atin, even po yung napakaraming kabataan, at even po tayo po ng mga adults ay maunawaan po natin na hindi po tayo basta lang lumitaw, sumingaw, nabuhay sa ibabaw ng mundong ito sapagkat meron pong tinatawag na great purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung bakit po ang mga bagay na nilikha ng Diyos ay narito sa ibabaw ng mundo, hindi po ito aksidente. It's not an accident na ang mga bagay na ito ay narito po sa ibabaw ng mundo. Lahat po ng nilikha ng Diyos sa ibabaw ng mundo ay meron po siyang tinatawag na purpose. Higit sa lahat, tayo po yung obra maestra ng Diyos. Tayo po yung higit talagang pinagtuunan ng pansin, ng atensyon ng Diyos nung tayo na po ang nilikha. Kaya higit sa lahat, tayo po talaga ay merong napakalalim at napakahalagang layunin ang Diyos kung bakit po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya po, yung topic po na akin po ngayon na isi-share sa inyo ay akin po pinamagatan, God's Purpose for Your Life. Meron pong layunin ang Diyos sa buhay nating lahat. Hindi po isang aksidente na kung bakit po tayo narito sa ibabaw ng mundo ay wala lang. Sapagkat meron dakilang layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pwede nyo bang sabihin sa inyong katabi, kaliwat kanan, kapatid, meron palang dakilang layunin ang Diyos sa buhay mo. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Kapagkat meron siyang tinatawag na dakilang layunin. From the book of Colossians chapter 1 verse 16. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers, or authorities. All things have been created through Him and for Him. So makikita po natin, walang nilikha ang Diyos. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng lupa, nakikita man o hindi nakikita, may kapangyarihan, lahat ng mga nasa kapangyarihan, ito'y lahat ay nilikha sa pamamagitan ng Diyos. At nilikha ang lahat ng bagay para sa Kanya lamang. So, makikita po natin talaga na lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, nakikita man o hindi nakikita, kasama po tayo doon. Nilikha ang lahat, kasama tayo para lamang sa Diyos. Kaya ito po yung napakahalaga na maunawaan po natin, lalo't higit tayo po ng mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Bakit nga ba tayo nilikha? Bakit nga ba tayo ay narito sa ibabaw ng lupa? Sapagkat merong layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At yan po yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Number 1, purpose of God for you, for me, and for us. You were planned for God's pleasure. Plinano ka ng Diyos. Pinag-isipan ka ng Diyos. Napakaiging pagpaplano, napakaiging pag-iisip ng Diyos ang ginawa sa ating lahat. Kung bakit po tayo ay nagkaroon ng buhay, lumitaw sa mundong ito. You were planned for God's pleasure.
para po sa kasiyahan ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Kaya lang po, madalas, ang gusto po ng tao, siya ang bigyan lagi ng kasiyahan ng Diyos. Nakalimutan po ng napakaraming tao at hindi po niya naintindihan, hindi po niya naunawaan kung bakit po siya nilikha ng Diyos, kung bakit po siya plinano ng Diyos na magkaroon ng buhay, mabuhay sa daigdig na ito na ang Diyos ang may likha, hindi para lang sa kanyang sariling kasiyahan. Plinano tayo ng Diyos, higit sa lahat, the purpose of God for us, for God's pleasure. Upang patuloy na ang Diyos ang dulutan at bigyan ng kasiyahan. Kaya nga po napakahalaga po na sa lahat ng ating pong plano, pag-iisip, ginagawa, day after day, sa bawat oras, bawat saglit, higit sa lahat, hindi tayo nakapokus para sa ating sariling kasiyahan. Hindi tayo lagi nakapokus kung paano tayo magiging masaya, paano tayo magiging maligaya sa ating buhay sa pang-araw-araw. Hindi po masama. Hindi po masama na tayo po ay magplano, tayo po ay mag-isip, tayo po ay maghangad upang patuloy po tayong maging maligaya, maging masaya at mapasaya po natin ang ating sarili. Pero ang nakalulungkot po, yung makalimutan po ng bawat isa po sa atin na kaya pala tayo ay humihinga, kaya pala tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo for God's pleasure. Yun po yung napakahalaga na layunin ng Diyos na maunawaan po ng bawat isa po sa atin at ito po ay mahakbangan po natin, mai-apply po natin sa ating mga buhay. As a believers, as a Christian, na tayo po ay nabubuhay hindi lamang para sa kasiyahan ng ating mga sarili, kundi higit sa lahat, lagi nating pakahangarin ang higit nating mabigyan ng kasiyahan ay ang Diyos na lumikha, nagpahiram at nagbigay ng buhay, kalusugan, katalinuhan at anumang bagay na meron tayo ngayon na ipinagkatiwala ng Diyos, lahat ito'y magamit natin for God's pleasure. Revelation chapter 4 verse 11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Binabanggit po ng Revelation chapter 4 verse 11, karapat-dapat na tumanggap ng paggalang, karangalan, kapurihan, kapangyarihan, kasiyahan ang Diyos. Karapat-dapat. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. Ito po ang napakahalaga na maibalik po natin sa Diyos bilang tayo po ay sama-sama niyang nilikha. Pinagkatiwalaan ng buhay, hininga, kalusugan, talino, kalakasan, or whatever we have. Karapat-dapat na maibalik natin ang pinakamataas na karangalan, kabanalan, kasiyahan,
kapangyarihan para lang sa Diyos na ating pong nakilala, pinaglilingkuran, pinarangalan, at pinapupurihan. Karapat dapat po. Kaya po, hindi masama na maghangad tayo na maging masaya. Hindi po masama na sa lahat ng ating ginagawa, ang ating mga plano ay para tayo ay maging masaya, para tayo maging maligaya. Pero ang nakalulungkot, makalimutan po ng bawat isang tao na higit sa lahat, yung dakilang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na siya ang tunay na mabalikan natin ng pinakamataas na karangalan, pinakamataas na kapurihan, pinakamataas na kasiyahan. We hope na sa lahat ng ating gagawin, laging kasama ang Diyos para siya mapangiti natin, para siya mapaligaya natin, para siya mapasaya natin sapagkat tayo'y kanyang plinano para sa kanyang kasiyahan. We're planned for God's pleasure. Psalm 95 verse 6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Dito po ay makikita po natin from the book of Psalm 95 verse 6 na binabanggit po ni David. Talagang napakahalaga, tayo po dapat talaga ay lagi nagpapakumbaba. Lagi pong naninikluhod sa pamamagitan po ng pagsamba sa Diyos. Ito po yung tunay na makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Na sa ating pong ginagawang pagsamba, sa lahat po ng ating ginagawa, day after day, ang nakikita ng Diyos sa ating po mga puso, isip at buong pagkatao ay yung kapakumbabaan. Dito po natin siya mabibigyan ng kasiyahan. Nalulungkot ang Diyos kapag dumarating sa point ng ating buhay na tayo po'y nagiging mapagmalaki na, nagiging mapagmataas na. Kapag dumarating po sa ating buhay na meron na po tayo nararating sa buhay. Kapag dumarating po sa ating buhay na tayo pinagtatagumpay na. Kapag dumarating po sa ating buhay na nare-reach out na po natin yung po ating mga pangarap sa buhay, ay dumating po sa point ng buhay natin na hindi na po tayo marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, dito po'y nabibigyan natin ng kapighatian ang Diyos. Mabibigyan lang po natin ng kasiyahan ang Diyos sa ating buhay kapag ang bawat isa po sa atin, day after day, ano man ang ating narating sa buhay, ano man ang ating naging goal sa buhay, ano man ang ating na-achieve sa buhay, naging victorious po tayo, naging successful po tayo, nag-prosper po tayo sa lahat ng bagay, pero still na nakikita po ng Diyos ng bawat isa po sa atin ay patuloy po na nagiging mapagpakumbaba. Patuloy po na nananinikluhod sa kanyang harapan. Dito po tunay na mabibigyan po natin ng kasiyahan ang Diyos. Sa mga magulang bilang mga parents, nalulungkot ang maraming magulang na matapos nilang palakihin, arugain, pag-aralin ang kanilang mga anak. Yung kanilang mga anak ay makita po na nagiging lapastangan, nagiging mapagmalaki, nawawalan po ng utang na loob, nawawalan po ng galang, nawawalan po ng respeto sa kanila. Masyado pong nagdurugo, nabibigatan, napipighati, yung damdamin, yung kalooban, yung kaisipan ng marami magulang kapag nakikita po niya ang kanyang mga anak ay hindi po lumaki na mapagmahal, magalang, mapagmalasakit. Bagkus kabaligtaran po ang nakita niya. Naging mapagmalaki, naging mapagmapuri, naging mayabang. Sobrang napipighati ang damdamin at kaisipan ng napakaraming magulang. The same with us, with our Father in heaven.
Plinano ka. Plinano ako ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Kapag dumarating sa point ng ating buhay na nagiging mapagmataas tayo, nagiging mapagmalaki, hindi po kahit kailan mabibigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Mabibigyan lang po natin ng kasiyahan ng Diyos kapag tayo po'y patuloy na nagiging mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Ulitin ko po, sabi ni David, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker." Ito po ang isa na laging ipinakikita ni David sa harapan ng Diyos. Na siya po'y lagi nagpapakumbaba sa bawat kanyang ginagawa sa pamamagitan ng kanyang pagsamba. Lagi isang naninikluhod sa Diyos. Lagi niyang ibinababa ang kanyang damdamin, ang kanyang sarili, ang kanyang kaisipan, ang kanyang pagkatao, kahit ano po yung narating niya sa buhay. Sapagkat alam niya, dito niya mabibigyan na kasiyahan ang Diyos. What is the spiritual meaning of worship? Romans chapter 12 verse 1. The spiritual meaning of worship is Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. The spiritual meaning of worship is our body. Itong ating katawan, ang nais ng Diyos, ay ating maialay sa kanyang harapan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay at tamang pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, hindi yung pagtaas ng kamay, hindi yung pagpalakpak lang, hindi yung pagkanta lang ng hallelujah. Ang pagsamba sa Diyos. Sekundaryo lang po yun. Act of worship lang yun. Isa lang po yun sa act of worship. Ang tunay po na meaning ng tunay na pagsamba sa Diyos, yung ating pong mga sarili, ipakita sa harap ng Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, napakahalaga po na manatili sa ating pong mga puso, isip, at buong pagkatao. Tayo po ay manatili na nagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Tayo po ay patuloy na makapamuhay ng meron pong kalinisan. Holy. Buhay sa harap ng Diyos. Alive sa harap ng Diyos. Sapagkat ito ang makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. You were planned for God's pleasure. Plinano ka ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Never natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos habang tayo patuloy po na namumuhay sa kasalanan, sa karumihan, sa kataasan, sa pagmamalaki. Never. Never po nating mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos habang yung ating pong puso, yung ating isip ay punong-puno po ng mga negative thinking, negative emotion. Never po natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos habang tayo po ay nagiging mapagmalaki sa harapan ng Diyos. Pero mapapangiti natin ang Diyos. Mabibigyan natin siya ng kasiyahan kapag yung ating mga buhay na ito ay ating pong na ipapakita sa Diyos
na i-offer natin sa Diyos sa Kanyang harapan, isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Dito natin mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos. At kapag ang Diyos po ay nabibigyan natin ng kasiyahan, listen carefully, magba-bounce back po yon sa atin. Kapag nabibigyan po natin ng kasiyahan ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating mga sarili, babalik po sa atin yung kasiyahan na ibinibigay natin sa Diyos. At yun din po ang mararanasan natin. Walang magiging bigat, walang magiging doubt, sapagkat napapasaya natin ang Diyos, ang babalik po sa atin, kapayapaan, kapanatagan, kaligayahan, sapagkat yon ang magiging dulot ng ating buhay, na ating inihahandog ang ating buhay bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po magiging masaya, magiging maligaya, magiging mapayapa ang buhay natin. Bakit? Sapagkat napapaligaya natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Hallelujah! Walang magiging bigat. Walang magiging negative emotion, negative feeling, sapagkat nagba-bounce back sa atin yung galak, yung saya ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng ating mga buhay. The second purpose of God for us, you were formed for God's family. Nilikha tayo ng Diyos para maging pamilya. Nilikha tayo ng Diyos para maging kabilang sa tinatawag na royal family, na walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, ang layunin ng Diyos ay maging isang tunay na pamilya niya. Meron po kasing mga tao, sinabi ng Lord sa mga unang Pharisees, Eskriba, sa John chapter 10, sabi ng Panginoon, ang inyong ama ay ang inyong amang si Satanas, sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan. So makikita po natin, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Meron palang mga taong ang kanilang tatay ay si Satanas. Lalo't higit yung mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Yung mga taong namumuhay kung ano yung gusto ni Satanas. Kaya sinabi ito ng Panginoong Hesus sa mga unang leader ng relihiyon. Kinonfront niya ang mga unang leader ng relihiyon, ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga Eskriba. Ito po'y matatalinong tao. Ito po'y mga leader at mga tagapanguna sa religion that time. Kinonfront niya po ang mga taong ito na nagmamagaling, kinokontra ang Panginoon. Ang inyong ama ay si Satanas, sapagkat si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Kaya pakaingatan po natin yung ating mga sarili na tayo po ay mawili at mamihasa at maging buhay na po natin yung pagsisinungaling. Sapagkat ang kasinungalingan ay kahit kailan ay hindi mula sa Panginoon. Ang pagiging sinungaling, ang pamumuhay sa kasinungalingan, ang namumuhay sa kasinungalingan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. At si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Pansinin niyo po, ang kasinungalingan ay lumilikha ng kaguluhan.
Ang kasinungalingan ay sumisira ng magandang samahan. Ang kasinungalingan ay sumisira ng magandang pamilya. Ano po ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10? Kaya lamang paririto ang kaaway ay upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ang isa pong trabaho ni Satan kung bakit narito po sa mundo ay para magnakaw, magwasak at pumatay. To destroy, to kill, and to steal. But Jesus Christ said, ako'y naparito upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ano po yung dulot ng Panginoon? Kapag si Jesus Christ po ay tunay po na sumasa atin. Listen carefully. Kapag si Jesus Christ po ay tunay pong sumasa atin, ang pangako ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kapag ang isang tao po'y wala pong kapayapaan, kapag ang isang tao po'y wala pong naranasang tunay na kasiyahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso, tunay na kapayapaan, kapanatagan, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ng kanyang damdamin, ng kanyang kaisipan, may malaking question mark. Bakit po? Baka po siya ay hindi pa kabilang sa pamilya ng Diyos. Sapagkat merong isang pamilya, walang iba kundi ang ama ng kasinungalingan, walang iba kundi si Satanas. Kaya sabi po ng John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Lahat ng tumanggap at lahat ng nanalig sa pangalan ng Panginoon Kristo ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos. At kapag tayo po'y tunay na anak ng Diyos, kapag po tayo tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos, dadaloy po yung pangako ng Panginoon sa ating lahat. Ano po yun? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ka mabubuhay na may kalungkutan, may kapighatian, may kabigatan, sapagkat ang pangako ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat tayo po ay tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 5, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ito yung layunin po ng Diyos, na tayo po talaga ay maging kabilang na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At hindi po tayo kinahiya ni Jesucristo tawagin mga kapatid. Hebrew chapter 2 verse 11, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya hindi niya ikinahiya na tawagin silang mga kapatid. Lahat po na naging kabilang sa pamilya ng Diyos ay pinabaging banal. Nilinis, pinurify ang mga puso at isip. Kaya po, mararanasan po ng bawat isang naging kabilang sa pamilya ng Diyos, yung isang buhay na may kapanatagan, may kasiyahan, may kapayapaan, may kagalakan, walang bigat, walang doubt, sapagkat siya'y tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Yan po yung ikalawang layunin ng ating Panginoon. You were formed for God's family. Tayo po ng mga tumanggap at nanalig sa pangalan ng Panginoon Kristo, tayo po'y naging kabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Dahil din kay Jesucristo, isinilang tayo sa isang panibagong buhay. At yan ang dahilan
kung bakit nagkaroon tayo ng isang malaking pag-asa sa hinaharap. 1 Peter chapter 1 verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Mula po sa isang dakilang kahabagan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, binigyan niya tayo ng isang panibagong pagsilang, spiritual birth, not physical birth, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa kanyang kamatayan. Tayo ay muling isinilang, na born again in spiritual birth. Kaya nga po, tayo naging kabilang ngayon sa pamilya ng Diyos sapagkat isinilang tayong muli. Na born again tayo in spiritual birth, not physical birth. At ngayon po bilang tayo pamilya na ng Diyos, ang gusto pong makita sa atin ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 8. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Ito po yung purpose ng Diyos. Dahil tayo po ngayon ay isang pamilya na. Tayo po lahat ay ipinanganak ng muli sa Espiritu, na born again. Tayo po ngayon ay kabilang na po sa pamilya ng Diyos. Hindi na po dapat bumabalik tayo sa dati po natin na kagisnan. Hindi na po dapat binabalikan po dati po nating ginagawa. Sapagkat tayo nga po ngayon ay naging kabilang na po sa pamilya ng Diyos. Ito po yung kanyang great purpose sa atin lahat. Tayo po ay kanyang hinubog, hinulma para maging pamilya po niya. Dahil ngayon po tayo naging pamilya po ng Diyos. Especially po dito po sa simbahang ito, pamilya na po tayo. Wala na po dapat puwang sa atin. Yung pag-aaway, yung pagkakagalit, yung sumbatan, yung puot, yung sama ng loob. Hindi na po dapat yun na nararamdaman ng bawat isa po sa atin. Hindi po tayo perfecto. Wala pong perfectong pamilya. Kahit po mag-asawa, kahit po mag-ama, kahit po mag-ina, ay nagkakaroon po ng misunderstanding. Pero ang mahalaga po, kahit po merong conflict, kahit merong pong misunderstanding, pero ang mahalaga po, sabi dito, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Hindi po dapat tayo ma-disunite. Dapat po patuloy po natin i-work out, tayo pa rin po ay mag-aabutan, mag-uunawaan. Tang sabi po dito, at magtinginan kayong mabuti. Hindi po dapat kailangan tayo nagtitikisan. Bilang tayo po isang pamilya, ito po yung hinubog sa atin ng Diyos. Ito po yung kanyang purpose sa atin lahat. Bilang tayo isang pamilya, hindi man po tayo perfect. Pero ang mahalaga po, hindi po mawawala sa atin. Yung tayo po ay patuloy na magkakaroon po ng extension ang ating damdamin, ang ating sarili, sa ating mga kapatid, dapat pong abutin. Sa panahon po siya ay nasa sitwasyong hindi maganda. Kahit po merong pinagdaan ng hindi maganda, as a family of God, dapat po patuloy po tayong magkakaroon pa rin ng pagkakaisa. At sabi po sa sumunod, magtinginan kayong mabuti. Ito po yung nakakalimutan na napakaraming tao, especially po sa atin bilang mga believers. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Tayo po ay naging kapamilya ng Diyos. Tayo po ay pinagkalooban ng isang bagong kapanganakan na born again.
At dapat po ang makita sa atin ng Diyos, isang pamilya ng Diyos na kahit hindi perpekto, kahit may kanya-kanya po tayong kapintasan, meron po tayong kanya-kanyang pagkukulang, pero hindi po dapat mananatili sa ating mga puso't isipan na lagi natin susumbatan, lagi po natin sisisihin yung ating kapatid na nagkamali. Dapat po patuloy, ang sabi rito, magmahalan kayong mabuti bilang magkakapatid. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain, at ang sabi sa bandang huli, mababang loob. Take note, tayo po bilang isang pamilya ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, walang perfect. Walang perfectong pamilya. At ito po yung layunin ng Diyos sa atin bilang maging isang pamilya ng Diyos. Hindi mo kayang unawain, hindi mo kayang abutin ang iyong kapatid na nagkamali kapag paiiralin mo ang kataasan ng iyong kalooban. Kaya mong unawain, kaya mong abutin, kaya mong mahalin ang kapatid mong gumawa sa inyo ng hindi maganda kapag yung kataasan ng kalooban ay atin na pong na-let go. At pinalitan po natin ng kapakong babaan. Yan po ang layunin ng Diyos sa ating lahat. As a family. Mga kapatid, wag darating sa point ng ating mga sarili na ang kaaway ay makagagawa sa ating mga buhay. Tapatin ko po kayo, lahat ng mga taong namumuhay sa hinanakit, galit, sama ng loob, yan po yung mga taong bilanggo sa kalungkutan. Sila po ay bilanggo sa kalungkutan kasi hindi nila kayang umunawa, umabot, magpatawad, at magmahal ng kanyang kapwa. Pero yung mga taong tunay na kahit masakit yung ginawa sa kanya, pero nakapagpatawad siya, yan po yung mga taong tunay na mamumuhay na merong kasiyahan, kapayapaan, kagalakan, at merong pagpapala na mula sa Diyos. Bigyan ko po kayo na example. Si Pastor Peter Tanchi ng CCF. Isa sa pinakamalaking church sa ating bansa na matatagpuan po sa Ortigas. Ang church building po nila ay naitayo, kundi parang, kung ako nagkakamali, ay 7,000 seating capacity. Sa Ortigas po yun. Fully air conditioned. Isang Chinese-Filipino si Peter Tanchi. Noon siya po nagpapasimula pa lang po magpastor, habang siya po nagba-Bible study, hindi pa po malaki ang church niya, nagba-Bible study pa lang po siya sa bahay-bahay. Yung kanya pong anak na babae ay ginahasa. Habang naglilingkod si Peter Tanchi, nagba-Bible study, yung kanyang anak na babae ginahasa. Gaano po kasakit yun, naglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Nasa gawain ka. Nagtitiwala ka sa kapangyarihan at proteksyon ng Diyos dahil ikay naglilingkod ng tapat. Ang laking question mark po nun. Bakit inalaw ng Diyos yung anak na babae ni Peter Tanchi ay nagahasa samantalang po siya'y lingkod ng Diyos? Bakit yung proteksyon hindi naranasan ng kanyang anak? Kaya kung si Pastor Peter Tanchi po magkakaroon po ng galit, sama ng loob, sisisihin po niya ang Diyos. Ibabalik niya po sa Diyos ang pangako ng Diyos. Pero hindi po niya yung ginawa. Yung gumuhasa sa kanyang anak ay nakulong. Pero dumating po ang takdang panahon. Yung gumuhasa sa anak po ni Peter Tanchi ay kanya pong personal
na pinatawad. Masakit po yun. Pero pinatawad po ni Pastor Peter Tanchi. Ano nangyari po sa ministeryo po ni Peter Tanchi? Dahil nakita ng Diyos yung puso, yung kapakumbabaan, yung pag-abot, yung pagpapatawad ng lingkod ng Diyos na ito na napakasakit na ginawa sa kanyang anak. Pasilin niyo po ngayon ang provision, ang favor ng Diyos kay Pastor Peter Tanchi. Pinagpala siya, ibiniless siya spiritually, materially, financially. Bakit? Sapagkat kapag napasaya mo ang Diyos, dahil ikay tunay na pamilya ng Diyos, ibabalik ng Diyos ang pabor sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung siya po ay nagnatiling nagtanim ng galit, puot, hinanakit sa taong gumawa ng hindi maganda sa kanyang anak, maaring baka hindi na po siya nakapaglingkod ng tama sa harapan ng Diyos. Kaya po napakahalaga po mga kapatid, yung sinasabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 8. Uulitin ko po sa inyo. Bilang tayo'y kabilang sa pamilya ng Diyos, mga nakakilala, walang perfect na pamilya, walang perfect na pagkakapatiran. Lahat tayo may kanya-kanyang kapintasan. Lahat tayo merong mga kahinaan. Pero hindi dapat manatili yung ating negative emotion, feelings, para tayo alipinin nun. Sapagkat doon po makagagawa ang kaaway. Bilang tayo pamilya ng Diyos, ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 8, sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa. At magtinginan kayong mabuti. Magmahalang kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Mga kapatid, maging maunawain po tayo. Lagi po natin unawain ang bawat isa. Kapag nawala po yung pagiging maunawain natin, kakainin po tayo ng hinanakit, galit, sama ng loob. Kapag nawala po yung kababaang loob natin, aalipinin po tayo ng espiritu ng hinanakit, galit, sama ng loob. At at the end of the day, tayo rin po ang hindi magiging masaya. Tandaan niyo po yan. Mas mapalad po ang mga taong nagiging maunawain, nagiging mapagbigay, nagiging mapagmahal, nagiging matulungin. Bakit? Sapagkat at the end of the day, ibabalik sa kanya ng Diyos yun sa buhay niya. Amen. Kaya po bilang tayo isang pamilya po ng Diyos, yan po yung layunin po ng Diyos sa atin. Napakahalaga na tayo po'y patuloy na hindi mawala yun. Yung pagiging nananatili po yung pagkakaisa po natin, yung ating pong pag-aabutan, yung po ating pag-uunawaan, yung ating pong pagmamahalan at pagiging mapagpakumbaba. 1 John chapter 3 verse 16, dito natin naikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Ipinaalay yung ating buhay para sa ating mga kapatid. Minsan po, part lang po na meron tayo. Minsan po, marami pong tao, hindi po makapag-share, hindi po makapagbigay ng time, effort, tulong sa kanyang kapatid. Yung kanyang buhay pa kaya niya ang maibigay niya. Ang sinasabi po ng 1 John chapter 3 verse 16, kung papaanong inoffer ni Kristo ang kanyang buhay, isinakripiso ang kanyang buhay para patunayan ang kanyang pag-ibig na walang katulad. Ganon din daw tayo. Dito maikilala ang tunay na pag-ibig. Ialay din daw po natin yung ating buhay para sa ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi malaking bagay. Hindi malaking bagay na anuman yung ating mai-extend para sa ating mga kapatid. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng effort, kailangan niya ng time. Dapat meron tayo nun mga kapatid
para maipadama natin na meron tayong pangunawa, meron tayong pagmamahal, meron tayong pagmamalasakit para sa ating kapatid. Huwag po natin ipagdadamot yon. Huwag po natin ipagdadamot na tayo po ay makapagbigay ng anumang bagay na meron tayo. Hindi lang yung sobra. Yung sobra po madaling ibigay. Ang masarap pong ibigay yung bang isusuot mo na lang. Kakanin mo na lang ay kaya mo pang ibigay para sa iyong kapatid. Yung po yung masarap na makapagpapaligaya sa Diyos. Sapagkat doon napapatunayan na talagang nagmamahalan tayo. Amen. Hallelujah. Kaya nga po dito po sa church na ito, wino-workout po natin. Wino-workout po natin. Kapag meron tayong mga kapatid na talagang nandun po sa stage talaga na may problema, especially po sa kalusugan, talaga pong wino-workout po natin, dapat po talaga lahat tayo tulong-tulong. Tulong-tulong. Hindi po palakihan po ng ating maisishare. Ang mahalaga po, yung maliit at malaking halaga na naitulong natin sa ating kapatid na nandun po sa panahon na talagang namumblema ay mula po yung sa ating puso bilang pagpapadama na meron tayong pagmamalasakit, pagmamahal sapagkat siya'y pamilya po natin sa simbahang ito. Amen! Hallelujah! Kaya ako po'y nagagalak. Marami po tayong kapatid sa lugar na ito, sa church na ito na hindi po nakasasamba. Hindi nakasasamba. Sapagkat malalayo sila. Pero ako po'y galak na galak. Sila pa po yung laging nakabantay. Lagi po talagang hands-on doon sa ating pong group chat sa church natin. Lagi nilang binabantayan yon. Na kapag meron po pagkakataon na meron tayong mga kapatid po talagang na-hospital, na-confine, nagugulat ako. Sila po yung talagang on the spot. Nandoon, nagbabahagi, nagsishare, nagpapaabot ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagtulong, sapagkat alam nila, hindi mo sila nakasasamba ng personal sa simbahang ito, sila'y kabilang sa pamilya ng simbahang ito. Bilang pastor nyo, sobra po akong nagagalak. Sobra po akong tuwan-tuwa kapag meron mga ganon na mga kapatid na talagang laging handa at talagang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Dahil pamilya nga po tayo. Amen! Kaya nga po mga kapatid, we hope bilang tayo pamilya, wag po tayong maging matuusin, wag po tayong maging mapaghanap, kundi ang maging hangarin po natin, tayo po ay makapagpadama, makapagbigay ng tulong para sa mga kapatid na nangangailangan. Alam niyo po, sabi nga ng Lord, mas mapalad ang nagiging mapagbigay kaysa tumatanggap. Bakit? Sa lahat ng ating itinutulong, hindi tayo naghahanap ng kapalit. Hindi tayo naghahanap ng ganti sa lahat ng ating tinutulungan. Pero take note, kapag nakita ng Diyos tama yung posisyon ng puso natin sa lahat ng ating itinutulong para sa ating kapwa, para sa ating mga kapatid, ang Diyos po ang magbabalik sa buhay ng bawat isa po sa atin. Grabe po kapag ang Diyos ang nagbalik. Tandaan niyo po yan. Grabe po. Sapagkat hindi po mapapatid, hindi po mapuputol ang daloy ng biyaya, pagpapala, favors, and provision kapag ang Diyos ang nagbabalik sa buhay ng bawat isa po sapagkat tayo po'y naging mapagbigay, naging matulungin para po sa mga kapwa at mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Ulitin ko po, ang pagtulong, ang pagsishare ay isang oportunidad na magamit tayo ng Diyos. Huwag niyo po yan panghihinayangan. Napakasarap po na maging daluyan tayo ng daluyan po ng pagtulong bilang pagmamalasakit at pagmamahal para po sa ating kapwa, para po sa ating mga kapatid. Kaya sabi po ng Book of Galatians chapter 6, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, kung hindi kayo magsasawa,
kayo ay mag-aani. Dahil niyo po yun. Meron po tinatawag na harvest time. Ang mga anak ng Diyos na hindi nagsasawa sa pagtulong sa paggawa ng mabuti, sabi ng Diyos, huwag kayong magsasawa. Sapagkat kapag hindi kayo nagsawa, hindi kayo tumigil, hindi kayo naghanap, hindi kayo nag-compute, hindi kayo nagtuos, hindi kayo naging mapaghinayang, pagdating ng takdang panahon, aani kayo. At yun sinasabi ko sa inyo, hindi mula iyon sa tao. Yung ani na tatanggapin natin, mula iyon sa galaw ng Diyos, sa buhay ng bawat isa na hindi nagsasawa na gumawa ng mabuti. Kaya hindi po siya magigipit. Hindi po siya magiging mabigat ang pamumuhay niya. Bakit? Sapagkat merong magsusupply ng biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. Sapagkat yon ay pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsasawa gumawa ng mabuti. Hindi lang sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kapag ipinakikita sa inyo ang isang pagkakataon na kailangan tumulong, tumulong kayo mga kapatid. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakakaalam, tumulong kayo. Magbigay kayo bilang pagpapadama ng pagmamalasakit, pagmamahal, sapagkat wala man nakakaalam. Meron Diyos sa kalangitan na nakikita yung puso mo, yung ginagawa mo. Siya ang may sabi, kapag hindi ka nagsawa, kapag nagpapatuloy ka sa ganyan, kapag naging buhay mo na yan, aani ka at aani ka, sapagkat ang Diyos ang nangako, kapatid. Huwag ka magsasawa. Dara't higit sa mga kapatid sa pananampalataya. Third point, you were created to become like Christ. Nilikha tayo ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos. Nilikha ako ng Diyos. Nilikha tayong lahat ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Hindi para maging katulad ng kaaway. Para maging katulad ni Kristo. Ito po yung layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po tayo inilikha, kaya po tayo na born again, kaya po tayo pinanganak na muli sa Espiritu, kaya po tayo naging kabilang sa pamilya ng Diyos para maging katulad ni Kristo, hindi para maging katulad ng nanay mo, hindi para maging katulad ng iyong mga iniidolong kapwa-tao, kundi para maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, Romans chapter 8 verse 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito itinalagan niyang naging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. Ito yung nais ng Panginoon. Maging katulad tayo. To become like Christ. Kung ano po yung katangian ni Kristo, maging katangian din po natin. Si Kristo po ay lagi may panahon sa marami. Si Kristo po ay lagi may panahon magbigay ng pag-asa. Si Kristo po ay lagi may panahon na magpakain, magbigay ng panahon o anumang bagay na meron siya. Si Kristo po yung buhay niya, ibinigay niya, inoffer niya. Kanino? Hindi para sa mga taong mga mabubuti sa Kanya, kundi ibinigay niya yung Kanyang sarili para sa mga taong masama at hindi naniniwala sa Kanya. Si Kristo po kahit alam na niyang itatatwa sa ibibitray siya ni Judas, pero ito pong si Judas, hinugasan pa niya ang paa. Ipinagsawsaw pa niya, pinagpiraso pa niya ng tinapay. Pinakain pa niya. Sa kabila po na alam niyang ibibitray siya ni Judas. Sabi po ng Diyos, kaya tayo nilikha ng Diyos para maging katulad ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Kristo. Mga kapatid, nakalulungkot bilang tayo po'y pamilya sa simbahang ito, nakalulungkot na dumarating sa point na umaalpas po yung mga katangian ng Panginoon sa ating mga buhay. Si Kristo po, bago mamatay sa krus, sa kabila po ng 6 na oras po niyang naranasang hirap, sakit, kirot, physically, mentally, emotionally, lahat po ng sakit at kirot naranasan niya. 3 klase. Physical, emotion, mental. Pero alam niyo po, bago sa mamatay, ano po ang kanyang prayer request sa kanyang ama?
Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pinatawad niya ay yung mga taong nagpapako sa Kanya. Ang pinatawad niya ay yung mga taong sumigaw na ipako sa krus. Ang pinatawad niya ay yung mga taong nagpahirap sa Kanya, sumampal sa Kanya, umulo sa Kanya, nagpako sa Kanya. Walang galit, walang hinanakit, walang sama ng loob, walang revenge na nararamdaman. Pagkos sabi ng Panginoon, patawarin niyo po sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe yung ginawa sa ating Panginoon. Pero pinakitaan tayo ng isang great example ng Panginoon. Nakuha niyang mapatawad ang mga taong pumatay sa Kanya, nagpako sa Kanya, lumatiko sa Kanya, nagtawa sa Kanya, sumampal sa Kanya, dumura sa Kanya, pero nakuha niyang patawarin bago siya mamatay sa krus. You were created to become like Christ. Mga kapatid, ito po yung nakakalimutan ng napakaraming tao. Higit sa lahat, tayo po mga mananampalataya. Minsan po, nahihirapan tayo na unawain, abutin ang isang tao o ang ating kapatid. Bakit? Kapag naintindihan natin, tayo pala ay nilikha ng Panginoon, nilikha ng Diyos para maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Church, I hope yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos na ito sa atin lahat, ito huwag nating makalimutan. Ito po ay patuloy nating may apply sa ating mga buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Wala na yung dati niyang ugali. Wala na yung dati niyang kaisipan. Wala na yung dati niyang puso. Sapagkat ito'y wala na, lipas na, pagkat pawang bago na. Church, kung tunay tayong nakipag-isa kay Kristo, patay na yung dati nating pagkatao. Patay na yung dati nating kaisipan at puso. May bago na tayong isip, may bago na tayong kaisipan. Kaya tulungkot kapag nakakakita ako ng mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano, pero hindi ko makita ang isang bagong puso, ang isang bagong kaisipan, at ang isang bagong pagkatao sa kanyang sarili. As a pastor, malulungkot po ako sapagkat ito po ang purpose ng Panginoon sa atin lahat. Tayo po ay tunay at talagang maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi man ganun kabilis. Day after day, day after day, day after day, may nababago sa ating mga buhay. Sapagkat ito ang purpose ng Panginoon sa ating lahat. Next point, you were shaped for serving God. Kapatid, hinuhubog ka, hinuhulma ka ng Panginoon. Sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay, sa anuman ating nararanasan sa buhay, sa anumang ating sitwasyon sa buhay, ito'y isang kaparaanan ng Diyos na hinuhulma tayo, tinatabas tayo, sinishape tayo. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, it is a part of shaping God upang sa bandang huli, ang matutunan natin
maglingkod pa rin sa Diyos. Yung mga nararanasan natin, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga circumstances na ating nararanasan, negative and positive situation, it is a part of shaping God. Paghubog ng Diyos yan. Hinuhulma ng Diyos yung puso natin, yung kaisipan natin, yung patience natin, yung temper natin. Hinuhubog tayo ng Diyos. At the end of the day, sa paghubog ng Diyos, ang dapat manatili pa rin sa atin to serve God. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong hihinto, huwag tayong lilihis, sapagkat kaya tayo hinuhubog, kaya tayo sinishape ng Diyos para maglingkod pa rin sa Diyos at the end of the day in our lives. Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Ito yung tunay na layunin ng Diyos sa ating lahat. Kaya tayo nilikha ng Diyos para patuloy na gumawa ng mabuti, para ihanda ng Diyos sa panghinaharap at sa mga darating na panahon para patuloy na gamitin natin yung ating buhay para maglingkod sa ating Panginoon. You were shaped for God serving. Sa tiyan pa lamang ng ating ina, ang Diyos na po ang bumuo sa ating mga sangkap sa katawan. Awit 139 verse 13, "Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata." Sa loob pa lamang po ng sinapupunan ng ating mga ina, ang Diyos na po ang nagbuo. Ang Diyos na po ang nag-form. Ang Diyos na po ang nag-assemble sa lahat ng parts and vital organs ng ating katawan. Kaya wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. At hanggang sa tayo po'y mailuwal, hanggang sa tayo po'y magkaisip, hanggang tayo po'y dumanas sa iba't ibang kalagayan sa buhay, part po yan ng paghubog ng Diyos sa atin. At the end of the day, ang gusto pa rin pong makita ng Diyos sa atin, kung paano niya po tayong hinubog, hinulma, binuo, inassemble. Gamitin natin yung ating buhay na ito para paglingkuran siya. Kaya ako po'y saludo sa bawat isang Kristiyano na kahit bata pa lang, siya po'y merong desire magpagamit para paglingkuran ang Panginoon. Mga kapatid, ito po yung purpose ng Panginoon sa atin lahat. Hindi po dapat tayo manatili na walang ginagawa para sa Panginoon. Gamitin natin kung ano yung ating meron tayong kakayahan, meron tayong abilities, meron tayong talents, even yung ating buhay, even yung ating mga resources. Kapatid, gamitin po natin lahat yan to serve God. Gamitin po ating instrumentong lahat ng bagay na meron tayo para paglingkuran ang Diyos, sapagkat isang napakalaking karangalan na tayo po'y hinubog, hinulma, nilikha ng Diyos, at dapat lang yung ating pong buhay na ito, katawan na ito, na siya po ang may-ari, gamitin natin sa tunay po na lumikha sa atin. Hindi po sa mga bagay na walang kabuluhan sa ibabaw ng mundo. Napakaraming tao, pinahihirapan, pinapagod, inuubos ang panahon at oras sa napakaraming bagay sa ibabaw ng mundo na walang koneksyon sa Diyos. Napakasarap na yung ating ginagawa, minsan kahit mahirap, kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nakakakita, pero napakasarap, ginagawa natin to, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. You were shaped for serving God.
2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan, nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Church, yung lahat ng ating mga nakagistang ginagawa na walang kabuluhan, na dulot ay kasalanan, ito ay atin ang talikuran. Sapagkat tayo ay para ng mga gamit na maringal, para tayong kasangkapang maringal, na dapat bilang tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Yung buhay nating ito ay magamit natin sa tamang kaparaanan para makapagbigay ng karangalan, kasiyahan, kapurihan at paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Last point, you were made for a mission. Nilikha ka ng Diyos, ginawa ka ng Diyos para sa isang dakilang mission. May mission ka, may mission tayong lahat sa ibabaw ng mundo. Minsan hindi nakikita ng napakaraming tao yung kanyang misyon na nais ng Panginoon na gawin niya. Sapagkat hindi isang aksidente na tayo ay nilikha, tinawag at naging kabilang sa pamilya ng Diyos. Merong dakilang layunin ang Diyos sa atin lahat. John chapter 17 verse 18, Jesus said, "As you send me into the world, I have sent them into the world." Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, kung papaano mo akong sinugo dito sa sanlibutan. Silang mga sumampalataya, nanalig at tumanggap sa akin, ay isinusugo ko sa sanlibutan. Yun po yung mission. Isinesend tayo. Sending to the world. At ang nagsesend po sa atin, walang iba kundi si Jesus. Pero ang tanong, ito po ba ay ginagawa natin? Ang nais ng Panginoon sa ating lahat, tayo po ay isend sa iba't ibang dako, sa ating lugar, sa ating komunidad, para magamit tayo ng Panginoon. Kung papaano siya isinugo ng Ama, ipinahayag niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Ganon din po tayo. Sabi ni Jesus, kung papaano sinugo mo ang Ama sa sanlibutan, ipinangaral ko, isinugo ko, itinuro ko ang iyong paghahari. Sila din ang mga tumanggap at nanalig sa akin, isinusugo ko para sila ang magpatuloy na ihayag, ipakita ang iyong nalalapit na paghahari. Ito po yung purpose ng Diyos sa atin lahat, na tayo po'y magamit ng Diyos para po patuloy mula sa ating mga buhay ay maipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan, mabuting balita at paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Acts chapter 20 verse 24, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos." Ito yung kagandahan kay Pablo. Even yung kanyang buhay ay hindi na po mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay hindi sa magkulang. Magawa niya yung kanyang tungkulin. Maipalaganap niya ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero yung kanyang buhay, hindi na mahalaga. Ang mahalaga sa kanya, hindi sa magkulang. Magampanan niya yung tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Nakakamangha, nakakatuwa ang prinsipyo ni Pablo, sapagkat naunawaan niya ang great purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Romans chapter 1 verse 5, "Sa pamamagitan niya tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol ng lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya." Ito yung napakatinding prinsipyo ni Pablo, na alam niya yung layunin ng Panginoon sa kanyang buhay, na magamit niya yung kanyang buhay
na lahat ng mga tao sa buong mundo ay maakay niya sa tamang pananampalataya patungkol sa pagsunod sa Panginoon. At ito po yung purpose ng Diyos sa atin lahat, hindi lang po kay Pablo. Sa ating lahat na tumanggap at nanalig at nakakilala sa Panginoon, sa ating po lahat na nakakilala sa Panginoon at na born again, lahat po tayo ay dapat magamit ng Diyos para po maipalaganap ang mabuting balita ng pagsunod sa Panginoon. Last verse, Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom will preach into the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kapag naipahayag na ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos, darating na po ang katapusan. Kapag nakarinig na po ng mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos ang lahat ng tao, sa lahat ng sulok at panig ng daigdig, darating na po ang end of the world. Wala na pong may dadahilan ng maraming tao. Kaya mga kapatid, we hope isa po tayo sa magkaroon ng matinding desire na magamit tayo ng Panginoon. Sapagkat yan ang great purpose ng Panginoon sa ating lahat.